Yes, iba-iba ang mga definisyon natin sa pagiging swerte natin sa ating mga partner sa buhay. Totoo yan, kasi nga wala nga namang perfecto. Doon pa lang sa, kunyari, ikaw nagkakasakit, inalagaan ka, so napakaswerte mo na nun. Binibigyan ka ng pera, napakaswerte mo na nun. I-message ka, i-chat ka araw-araw, napakaswerte mo na nun. Dadalhan ka ng pagkain, kasi kumakain siya, naalala ka niya. 'Di ba? Napakaswerte mo na nun. Yes. Yung mag-effort tuwing may okasyon, ang swerte mo na nun. Yung tutulungan ka sa gawaing bahay, napakaswerte mo talaga nun. Yung kunyari, may mga gagawin pero ayaw mong gawin. Siya ang gagawa. O, 'di ba? Ang swerte mo din nun. Yung uniform niya sa trabaho, siya lang maglalaba. 'Di ba? Napakaswerte talaga. Ang swerte-swerte mo na nun. So, iba-iba ang definisyon natin sa swerte ng ating mga partner, guys. Sa usaping bisyo, tapos nyo nang pinag-usapan, nagpatawaran na kayo, pinag-usapan na baguhin, 'di ba? Kaya nga may partner ka sa buhay eh. Para siya yung magpupuna sa'yo, nagagalit siya kapag hindi ka nais-nais ang gagawin mo, mag-a-adjust ka kung anong ayaw niya, gawin mo kung anong gusto niya, dapat. Pero guys, yung sa pagkakataon na maraming beses mo nang nagawang kasalanan, sa maraming beses nang marami kayong nagawang kasalanan, yung ayaw ng mga babae na gawin mo. Pero inulit-ulit mo na ang worst talaga dito guys is yung sobrang nakakaapekto. Sobrang nakakaapekto dahil una sa lahat, yung asawa mo naapektuhan, tapos ang pinag-usapan na wag nang gawin yung ganon, kasi ayaw ni babae. Pero bakit paulit-ulit na gagawin? 'Di ba? Yun yung sinasabi ko, na gamitin nyo naman yung utak nyo. Kung ano yung ayaw ng mga partner nyo sa buhay. Kung ano kinagalit ng mga asawa nyo guys. Huwag nyo nang pilitin. Yun ay kung may respeto ka. Mga pilit nyong ginagawa na ayaw naming mga babae, kawalan ng respeto yan eh. Pag mawawala ang respeto, asahan nyo, kasunod niyan, wala nang pagmamahal. Yan ang totoo. Napaka-importante ng respeto. Respeto sa isa't isa. Alam nating lahat na walang perpekto. Kaya naman, hindi tayo pwedeng magpaka-perpekto tayo. Kasi nga, walang perpekto. Pinanganak tayo dito sa mundong makasalanan eh. Kung may nagawa ka mang good, kasalungat niyan ang bad. Pero pwede namang mag-adjust, 'di ba? Lalo na sa usaping bisyo. Para sa akin ha, hindi ako nagbabawal, walang bawal sa akin. Kasi syempre ako, kung may gusto din ako sakali, ayaw ko rin yung binabawalan ako. Sa halip, gusto ko nga suportahan ako eh. 'Di ba? Kaya ayokong magbawal. Pero mag-limit. Bakit? Tao kang may asawa eh. Tao kang may pamilya eh. Kaya wag kang umastang binata. Tao kang may nagmamay-ari sa iyo eh, 'di ba? Kaya wag kang umastang binata. Mag-limit ka sa sarili mo, mag-limit ka sa bisyo mo. At ang pinaka-worst, yung bisyo na sobrang makaapekto, paulit-ulit na gagawin, na nakakasira ng pamumuhay, nakakasira ng pamilya, yun dapat ang iwasan. Okay yung bisyo na yun kung wala kang pamilya, kung wala kang obligasyon sa buhay, yung sarili mo lang. Andyan yung mga asawa ninyo na nagsasaway sa inyo upang makontrol. Pero ang problema sa inyong mga lalaki, hindi kayo nakikinig. Binabypass nyo yung mga asawa ninyong babae. At kung minsan, nababastos nyo pa. 'Di ba? Totoo yan. Iba't ibang definition tayo sa swerte ng mga asawa. Ako man, nasabi ko nang napakaswerte ko sa asawa ko eh. Kasi mabait. Responsable din. Pero yung bisyo na
pinakaayaw, wag nang gawin. Wag nang gawin talaga. Bakit? Kasi sa pamumuhay, guys, tumitimbang ako. Gumagawa din ako ng pera. Sa madaling salita, umaambag din ako. Eh, wag kang wag kayong 'di ba? Yung sasabihan kang kumain ka na ba? Ang swerte mo na nun eh. Kasi nag-alala yung partner mo, 'di ba? Yung sabihan ka na magmaulan, nalabas ka ng bahay, magsombrero ka, ulan. Ang swerte mo na nun kasi inaalala ka. Lahat naman ng kabutihan, lahat naman ng kagandahang loob, maa-appreciate yun eh. Pero kabaliktaran naman sa bisyo. Bisyong hindi tigil-tigil king inanay na yan. Ha? Na siyang nagbibigay ng stress, sama ng loob, sumira ng financial actually. Na ang sabi ko, kayang-kaya namang makaipon. Dahil maganda yung income eh. Pero dahil sa bisyong king inanay na yan, hindi matigil-tigil, ay siya ka. Ang sarap mong ibalik sa pupunan ng ina mo. Sa pagbili ng diaper, pagbili ng gatas, ang laking bagay na yun ng ambag ko ah. Kaya totoo yan guys, iba't ibang definisyon natin sa swerte ng mga partner natin sa buhay. Yung ibigay sa'yo ang lahat ng sahod, lahat ng income ng asawa ninyo, napakaswerte nyo na yan. Pero ako, no need naman talaga. Kasi marunong ako gumawa ng pera. Pag usaping bisyo, pinakaayaw, yun ang iwasan dapat. Kaya kayo boys, nako, remind ko sa inyo, kung nagbibisyo kayo, limitahan ninyo mga sarili ninyo. Katulad ng pag-iinom, Diyos mio Marimar, hindi iiwan ang lamesa kung hindi tataob ang mga bote. Hindi uuwi ng bahay kung hindi mag-umaga. Sinong apektado? Kaming mga girls. Bakit? Inaalala namin kayo kung paano na kayo doon. Mini-message kayo na umuwi na kayo ng ganitong oras. Oo kayo ng oo, pero wala. So, kaming mga babae, sa kakaisip, hindi na makatulog. So, anong nangyari? Stress. Sinong apektado? Kaming mga babae. Tapos, kayong mga boys, after nyong ginawa ninyo sa amin, kinabukasan, okay lang kayo. Parang wala lang. Pero hindi nyo alam, kami sobrang damdam namin. Nagdamdam kami sa ginagawa ninyo.